Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang panonoorin natin ay si Pastor Apollo Quiboloy. Ang pinagtataka ko lang kung bakit maraming Pilipino ang naniniwala sa pastor na ito. Ganito na ba ang mga Pilipino? Kababa ang pag-iisip para magpaloko ng ganitong pastor? Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Umi-stop. Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di umi-stop din. Pasalamat kayo sa akin. Oh, pasalamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng lindol. Hindi ko sinabi to na walang witness ha. May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na stop! Stop ka agad. Sabi ni Sterlet, oo nga no. Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napa-stop ko yung lindol na yon. Pero, hindi ko na nasasabihin ito dahil baka ito ay sasabihin yung pagyayabang. Hindi ko sana nasasabihin, minention mo lang na ako ang dahilan Oh. Wow, mali ang interpretasyon mo. Magsisi ka. Tiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ano hindi debate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Amen. May nag-comment din po sa ating Facebook Live ngayon, Pastor. Bakit ang sanlibutan inaangkin mo na, Pastor? Ang sanlibutan naman talaga para sa Diyos yan. Pag sinabi mong sanlibutan, tao yan. Tao. Ang sanlibutan noon ng Diyos, si Adan lang at saka si Eva. At yung Garden of Eden. Although, planet Earth na rin to. Inagaw ng masama yun. Pinutol niya yung relationship sa Diyos. So, hindi na ang Diyos ngayon ang may-ari kay Adan at kay Eva.
si Lucifer na. Ewan kung alam ni Eva at Adan yun, pero whether or not they know it, si Satanas ng tatay nila ngayon. Lumaganap yan sa buong sanlibutan. Hanggang ngayon sa ating kapanahunan, naging bihasa ang tao through the evolution of the years of time. Nagkaroon siya ng knowledge increased. Kaya makikita mo na ngayon yung modernong siyensya, yung technology. In fact, yung siyensya na yan, nandoon na yan eh. Pasimula pa kay Adan. Kailangan lang mag-evolve ang karunungan ng tao. Bago niya ma-discover yon. So, nung nag-evolve, eto na nga. Ayan. Nakita mo na, ang kaharian ng Diyos, kuminsan, ang kaharian, ang tinatawag na sanlibutan, kuminsan ang pagkakamala ng sanlibutan, yung mga building, yung mga kung ano-anong material na nakikita, lahat yan gawa ng tao. Ang pinakamahalagang commodity na ginawa ng Diyos ay ang tao. Amen. Alisin mo ang tao dito. Lahat yung 7 billion, alisin mo. Ano itong sanlibutan ito? Walang buhay, di ba? So, wag mong tingnan ito, ang ginawa ng tao. Tingnan mo siya. Yun ang sanlibutan. May-ari ngayon si Satanas. Kaya sabi niya sa Panginoon, tingnan mo ang karya ng sanlibutan. Binigay sa akin lahat yan. Pinagkaloob sa akin yan. Mapapasa iyo, kanino ko man ibibigay, pwede. Basta't sumamba ka lang. Basahin mo. Pastor, sa Lucas 4:5 hanggang 8. At inakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. 7, Pastor. Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyo ang lahat. Yung kaharian. Ngayon, ganun din ang pinapakita ni Satanas. Sabi niya sa akin lahat yan. Yung lahat ng taong yan, akin yan. Sumusunod lahat yan sa kanilang kalooban. Religion ka man, o ano, what kind of community you have. Scientific community, academic community, economic community, political community. Tao lahat ang may gawa niyan. Sa kanyang lahat yun. Bibigay ko to sa iyo, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian nito. Basta't sumamba ka lang sa akin. Ngayon, nakuha ni Jesus Christ yun. Hindi siya na-tempt tulad ng first Adam. Hanggang sa binayaran niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagkapako. Nakuha niya, it is finished. So, wala na sa kamay ni Lucifer ngayon. Pero hindi pa alam ng tao. Makapanlilin lang pa rin siya kasi hindi pa alam ng tao. Yung ginawa ni Jesus, pati itong religious world, hindi alam eh. Ngayon lang ako nagpapahayag nito kasi alam ko na eh. Amen. So, nasa kamay ni Jesus Christ. Naghihintay siya ngayon kung sino yung mapagkakatiwalaan na magiging anak na siyang magmamana nito. Kasi atin talaga yon. May sa churches, may nauna sa akin. Jewish church, may nauna. Hindi sila umabot doon sa antas na yon. Sa karunungang espiritual at kapahayagan, hindi sila umabot. Kasi kontento na sila doon sa natanggap lang nilang material, physical. Nalinlang pa rin sila. Kala nila, ligtas sila. Hindi pala. Mateo 7:21 na naman. Kala nila, ligtas sila sa kanilang ginagawa. Hindi pa pala. Tapos ang kaligtasan. Amen. Kaya, dapat pa ba akong makipagdebate? Hindi na. Kasi tapos na po eh. Nung di pa na-produce ang anak, pwede pa tayong magdebate. Kasi puro pa tayo mga Satanas eh. Puro pa tayo mga anak ni Satanas eh. Pero ngayong na-produce ng anak, tapos kung na-debate si Lucifer dito ng 5 taon, talon-talon eh. Ako nang mayari ng lahat ng kaluluwa ng tao. Ako na yung daan.
katotohanan at ang buhay. Ako na yung residensya ng Ama. Ako na yung kanyang tahanan. Ako na ang nagmana ng sonship and kingship. Sonship, kung ano yung mga sinabi niya riyan, yun ang sa son na dinala niya rito. Minana ko na yan ngayon. Kasi kung walang magmamana sa fallen Adamic race, hindi may sasauli yung relationship ng tao sa Diyos. So, didebatiin ko pa ang tao. Wala na akong taong didebatiin. Iligtas kita. Kung gusto mo, kung ayaw mo, pasensya ka. Ayaw mo. Ayaw mong maniwala sa akin. Hindi ko makikipagdebate sa iyo. Bakit ako makikipagdebate sa iyo? Ako na ang may-ari ng kaluluwa mo, didebatihin pa kita. Magmamayabang ka pa pagkatapos. Nadebate ko si Kibuloy. Hindi na. Lumuhod na kayong lahat sa amang nakapangyarihan at ang kanyang representation sa lupang ito ay ang kanyang hinirang na anak na kanyang ipinadala na siyang unang iniligtas at kompleto ang kaligtasan na dinala niya upang manahin ko at ako yung model, standard ng kaligtasan ito. Revelation 21:7. From the kanto o papalit, I will, for so that you will understand carnally. My stature in life now is different than before. When I talk here for 1 hour, millions of people are donating funds to me. They are donating millions of money when I talk. And then you challenge me, okay, I will, so that you will understand carnally your level and my level. I will agree. Pay me $20 million and I will debate with you wherever you want. Because you challenge me in my stature right now. Mahal na ako ngayon. Pag nagsalita ako ng 2 oras, milyon-milyong dolyares na yan. Tapos, hindi ko alam kung sino kang kanto boy dyan. You challenge me to a debate and I will spend 1 hour or 2 hours with you. I do not get anything from your soul because you are a goat. And I wasted my time because it's not my level. I cannot do that. So you have to know that. Carnally, anyone want to debate with me, if you challenge me, produce $20 million. Dito nahahayag si Pastor Kibuloy na hindi lang manloloko, kundi mukhang salapi. Nakakalungkot. Mukha namang scammer ang taong ito, pero maraming nagpapaloko. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.